Dapat po nag-isip kayo, ano bang mga kulang dito? Ano bang mga dapat pang gawin dito? Ano bang pwede natin mapa-improve pa rito? Ganon kayo mag-isip. Para kay mga bata, kailan susubukan pa, kailan bigyan pa ng mamador, kailan padedein. Kaya nga inassign ka dyan sa mga trabaho niyo because uh, sa palagay ng appointing power sa inyo, kayo po yung mga experts in your own rights. Yung pala, hindi kayo mga expert, mga pulpul kayo, sir. Sorry, sir, for the words. Recently, I made the rounds of our airports, seaports, and terminals, and I found so many violations. Of course, there were things in some areas that I found commendable, pero more often than not, mas maraming problema na dapat aksyonan, na dapat tugunan agad ng ating pansin. And these are all for the safety and convenience of the riding public. Now, we have so many good policies, good procedures in place, even good standard operating procedures in place. But the problem is it's not being implemented. So it becomes useless until I came in at nakita ko yung problema at kakulangan. Karamihan ay glaring violations or kakulangan na kapag hindi natin inaksyonan, malaking problema ang kaharapin ng ating lipunan. Umpisahan ko sa pinakamatinding problema na agad-agad dapat natin aksyonan na nasilip ko. Umpisahan natin sa ating seaport sa Roro. I think ang dapat sumagot dito ay PPA, maybe Coast Guard, and DOTR and Maritime. Now, napansin ko kapag sa mga barko na Roro, alam niyo siguro yung Roro, ano? Walang problema dun sa mga passengers. Of course, later on, pag-uusapan natin yung convenience ng passengers. Doon muna sa malala na nakita ko. Yung mga sasakyan na isinasakay sa Roro, pwedeng lusutan ng bomba, ng droga, ng explosives. Madaling lusutan. At palagay ko, maging mga carnap na mga vehicles, maging may madaling i-transport from Manila to different provinces or from different provinces to Manila, etc. Now, nasaan yung PPA? Good afternoon, Your Honor. Okay. Alam niyo na yung problema doon, ano? Yung sa pag-transport ng mga vehicles, yung sinasakay sa Roro. Anong klaseng SOP meron kayo? Ano yung protocol para hindi tayo malusutan ng mga kontrabando, hindi tayo malusutan ng droga, explosives, baril, bomba, etc. Sige, sir. Go ahead, sir. Good morning, Your Honor. Good afternoon, Your Honor. For the PPA, Your Honor, our main authority is with respect to the port area, Your Honor. What we do is we have police authority insofar as the port areas within our jurisdiction. Okay. Let's talk about the vehicles Yes, sir. that will be transported na isasakay doon sa Roro. Anong klaseng inspection ang ginagawa po ninyo, Attorney Sherwin De Hoya, sa PPA? Yes, Your Honor. So we conduct basic checks insofar as the vehicles. Define basics. Your Honor, I believe the basic check would be similar to what we do with malls. I think that's the best comparative activity we can relay. Let's talk about vehicles and iba pang klase mga kargamento. Yes, Your Honor. Yung mga malaking kargamento, of course, mga truck, van, meron pa yung mga crates na nakasarado na at may mga laman, mga karton-karton. So, anong klaseng procedure dinadaanan nito para masiguro na walang, alam mo na, walang droga doon, walang bomba doon, walang explosives, etc. So, go ahead, sir. Your Honor, if the Senator will allow, I'll endorse the question to my colleague, Attorney Cheryl De Costa, Your Honor. Okay.
Sige, Attorney Cheryl. Good afternoon, sir. Good Sir, we afternoon po. have a port security plan Okay. that our port police observes. Mhm. So these, sir, are also from the OTS issuances. So Okay. they give the issuances and we also implement them. And OTS also audit us, sir. Okay. Physically, sir, what we have at the ports are for the cargoes that you have mentioned, we have K9s also Okay. on the ground and Mhm. aside from the security personnel such as port police and other augmented personnel to implement the security plan, sir. Yun lang yun. Happy ka na doon. Sir, we also Sige have na, baka meron ka pang reports. gusto idagdag. Sige na. There are also reports, sir, that are provided by the PMOs to the head office, of course, to address if it is immediate, Okay. to inform the head office ahead of time. And I mean, on time, as it happens. And also, there is continuous monitoring of situations at the port. These are the reports of the PMOs. Sorry mama, puro flowery words ang sinasabi mo sa akin. Gusto ko direct to the point. Ano yung mapapakinabangan ng taong bayan para masiguro na safe yung mga sasakyan na kinakarga doon at walang laman na kontrabando? Direct to the point po. Wag ng flowery words. Sir Honor. So sa pamamagitan po ng mga K9 units, tsaka po yung ating mga security personnel, madedetect po. At yung mga Detect ng security personnel. kung may detections po or may mga Paano ma-detect ng security personnel? po kami, sir, Your Honor, na screening units such as the X-ray machines for the cargoes. Meron kayo? Are you sure? There are per terminals, Your Honor. Are you sure? Just make sure na meron tayo niyan. Huwag ka mag-imbento. Hindi po, Your Honor. Sorry. Well, Your alam Honor, ko but- sa mga customs, sa mga international ports, Bureau of Customs, meron tayo niyan. Pero sa mga pier, sa mga roro na nagpa-park or yung nagdadaong ng mga roro at sinasakay masakyan, are you sure meron tayong mga X-ray machines doon? Just make sure, otherwise mapapahiya po kayo. We will give a report, Your Honor, but No, don't, with respect- don't, I'm not gonna accept that. We will give you the report. Yan ang palaging sinasabi ng mga taong hindi handa. Alam niyo naman po, pag-uusapan natin tungkol sa pier, Ports Authority ka, alam mo naman na nag-inspection ako, siguro hindi na batid sa inyong kaalaman na I've been doing the rounds. Iba sa mga pier. Oh, ready ka na dapat. Huwag yung babalikan mo ako. Ayoko na ganun. So, sirit na. Sirit na. of Okay, course, magbigay ako okay na ma'am. Magbigay ako senaryo. Halimbawa, si Juan. Okay. Sasakay niya yung kanyang sasakyan. At yung sasakyan pala niya ay merong lamang droga o bomba o baril. K9? I don't think so. Ang K9, alam ko naman yung K9, minsan limited and hindi pa accurate. Tapos pagpagod ng K9, ang daming sinasakay na mga vehicles at mga malaking kargamento sa Roro, pagdating ng 4-5 amoy ng K9, pagod na yun, hindi na siya effective na mga amoy. And you know that, right? So, even while we speak, siguro, meron dyan sa mga Roro natin na may mga sasakyan, karnap, o may karga ng droga, may karga na bomba, baril. Tama? Ano po? I know, pero yun yung sabi niyo mga PDEA na nakakalat sa mga airport na sasalo o sa mga seaport na sasalo at sa mga seaport na pupuntahan. Pero ano ang guarantee na hindi sila malulusutan yung mga sinasabi mong PDEA, sinasabi mong PNP at kung sino pang law enforcement agency natin? what we can do, sir, is implement the port security plan, which is ito nga po yung step by step na pagde-detect po that are required by the OTS. And we also And what is that requirement, madam? You're beating around the bush. Ako na lang, simple ko na lang. Pero magbibigyan muna akong senaryo.
Ang isang turista, siyempre, mas matalino pa sa atin mga yan. Siguro, sa pagdating sa kalokohan, sa pagdating sa pagpupuslit, mga kontrabando, kunyari yung isang truck, gagawa lang yan double walling. Sa double walling na yan, isisingit yung drugs doon, isisingit yung baril, explosive. Pwede rin sa gulong. Diba? Lalagyan ng, sa loob ng gulong, hanginan, lalagyan ng droga doon. Sa dingding, diba? 1, 2, 3, 4, 4 walls. At kung saan-saan pa pwede isingit, sa kotse, sa likod, pwede maisingitan ng mga kontrabando yon. So what I'm trying to drive here is, we need to have an X-ray sa lahat ng mga pier na kung saan may roro at bago pumasok yung sasakyan na yon sa roro, may dadaanan sila X-ray para masiguro na malinis yung sasakyan na yon at walang karga na hindi dapat. And we don't have that. Galing lang po ako sa Cebu at ilang beses na po ako na-inspect. Napapansin ko po yun, wala. So tinanong ko nga yung mga inspector doon, sorry na lang, gumagawa po kami sir ng random. Sabi ko sa 10, nag-random ka, isa lang ni-random mo kasi random nga di ba? Paano kung doon sa siyam pala yung droga? As a matter of fact, may balita nga, di ba, yung nahuling drugs sa Batangas Port na harang sa isang sasakyan. Have you heard about that? I believe, sir, yan po yung isa sa results nung Seaport Interdiction Unit po. Exactly. Natsambahan nyo. Paano yung mga iba na hindi nyo natsambahan at nakalusot? Siguro ito meron kayong intel. Fair and well. Usually mga PDEA, nag-rely sila sa tinatawag na intelligence. Maximum PNP, may nagbabato ng mga intel sa kanila, o itong sasakyan ito, may karga drugs yan. Siguro, itong PDEA, magaling siya sa intel, magaling siya sa networking, sa pagdating sa intelligence, abangan na agad nila yung peer, kung saan babagsak yung, I think from Batangas going to Iloilo sana to, abangan na agad nila at bago man lang maikarga o bago man lang bababa na sa port of destination, naharang because of intel. Gets mo? Ang gusto ko mangyari, nakalusot sa Port of Batangas sa Calapan Port na huli. Ito yung pinag-uusapan natin. Okay. Nakalusot sa Batangas Port, sa Calapan Port na huli. Now, kailangan nyo po maglagay ng X-ray. It's about time. We'll take note of your remarks, Your Honor. Bakit wala? And we will walang X-ray tayo? We will coordinate, sir, of course, with the other Sino ba port dapat management ang offices and kaninong budget ba locations. dapat? Kasi alam ko, I know it's expensive. It might cost 100 million US dollars or even less. Depende sa brand. Magtanong kayo sa customs. Mahal yan, pero it's a very important investment. You might say na mahal yan, wag na, mag-aso na lang tayo. Yung intel na lang natin sa PDEA, sa CIDG. No. Yung kung magkano mang halaga ng X-ray, it is worth it. It's going to be worth it. Mag-invest po tayo. We agree, Your Honor. I believe my colleague from the operations of our head office have some insights, sir. May I pass Ang budget on? nyo pala sa 2025, 1,350,000,000. Malaki-laki din. So, invest kayo kung kinakailangan nyo ng additional budget for that. Me being your committee chair sa Senate, sa Public Services, I can back you up. I can help you. Thank you, Your Honor, for that Di ba? remarks. Yes. Is that the responsibility of the PPA or responsibility ng Coast Guard? Kaninong budget ba dapat mapunta o DOTR? From our operations, Your Honor, the remarks is from PPA, Your Honor. So dapat budget nyo. Yes, Your Honor. Bakit hindi nyo napag-isipan ito noong pa sana? So malay natin, marami na siguro mga baril, marami na mga droga, at kung ano pa makontrabando, nakalusot na from point A to point B na ang Roro ang may nag-transport noon. Buti na lang yung sa Batangas na naharang sa Batangas Port na naharang sa Calapan Port, pumasok sa Batangas, tapos naharang sa Calapan Port. Buti na lang na tsambahan. Tsamba yun. Or Intel.
paano yung mga iba na nakalusot? We will continue, sir, with the enhancement and the review of the seaport interdiction unit so as to enhance and still, of course, to Ma'am, okay, elevate. interdiction unit ninyo. I'm not saying it's bad. It's good. We need that. We need them. But the problem is we have to equip them with the proper technology to enhance their expertise para mangharang ng mga kontrabando. Kahit na anong galing nila, pero kung wala tayong binibigyan ng tamang support sa kanila, useless din. Yeah, we agree, Your Honor. We will review both the infrastructure requirement and the training requirement of the people who man the seaport interdiction unit, Your Honor. So kailan sa tingin mo magkaroon tayo ng X-ray machine sa bawat seaport na may RORO? O sa lahat ng barko for that matter, sa lahat ng mga pier na magkakarga ng mga sasakyan. Ano ba? Ikaw na lang upo dito. Mas May I, sir, Halika dito. pass on the mic to Hindi, kaysa naman our- salita ka ng salita. Really, sir. Have a seat, sir. Hindi, okay lang, sir. Sige, sir. As you were saying, sir. What's your name? Yes. What's your name po? Ano po, it's Angelus Grexy Acob po. Angelus Greg. Grexy Acob po. Grexy Grexy, sir. Grexy Acob. C. Ako. And what's your position and title? Acting Division of the Port Operation Services Department under the Safety and Environmental Management Division, Good. sir. You're the person we need to talk to. Sige po. Go ahead. Ayun, Speak. sir. Speak. Ayun, first and foremost, sir, we acknowledge po yung mga comments at yung mga nakita nyo. And yes, kung ano man yung nakita nyo from the other ports, especially nga yung nasabi nyo po sa Batangas na nahuli po, it's because we have kumbaga, natimbrihan, gaya na nasabi nyo. Let's get to the point naman po regarding dun sa X-ray. We just want to clarify, sir, kasi iba po yung tinatawag nating cargo, yung mga ship, yung saroro, yung mga trucks na may cargo, which is yun na mga tawag natin is yung mga container trucks. Container trucks is not, kumbaga, hindi po namin jurisdiction yung nag-open at nag-i-inspect dun po kasi Hindi, kaya nga, sir, ang pinag-usapan po natin, yung mga vehicle na sinasakay sa RORO. Yes po. Yun. Meron kayong X-ray doon o wala? Ayun, sir. To be honest po, wala Yes. po talaga. Okay. Yan po. Wala pong X-ray. Actually, At regarding bakit walang X-ray? ayun po, regarding naman po dyan, At bakit wala nga pong X-ray? Pakisagot lang Ayun po, po. diretso. hindi pa po kasi naging, yung kumbaga may po tayo sa, yun nga po sa OTS, kung meron po directives for us, pero kung kailangan po namin maging initiative na magkaroon ng X-ray para po dito, it should be part So of the magantay pa kayo security. kung anong direktiba mula sa OTS? Ang ko lang po dun, sir, is if it's indicated, if it's mandate, if it's included sa we will do that. Pero kung napansin po natin, sir? No. So spoon feeding ka pala. Kailangan isusubo mo na sa bibig mo. no, what Yung I'm dapat- trying to, sir. No, sir. Kayo po mismo mag-isip, ano bang mga kakulangan dito? Ano ba yung mga dapat gawin dito for the safety ng mga passengers at the same time para hindi tayo malusutan ng kontrabando? Mag-isip na agad kayo. You Yes. should be proactive, not reactive, Yes, sir. sir. So we So, will ang no, I didn't, I won't buy that. Sabi mo, you were waiting directive from OTS. not actually Don't waiting wait for the directive. Yes, sir. You did mention that. Okay, sir. I admitted po rin again with that. So, since yun po ang natin, sige po, we will have this kung kailangan po natin magkaroon ng X-ray machine. We will raise to our immediate supervisor at the office na rin po kung Why immediate supervisor? Raise it to the highest authority Yes sa po, we PPN. will- Who's that person? our general manager po. And what's his name? Sir J. Daniel Santiago po. Mr. Santiago. Opo, yes, sir. Pwede ba natin tawagan si Mr. Santiago? Ilagay natin, isalang natin dito. Senate We'll try, sir, virtually. Committee. Thank you. Si General Santiago. Yes po. So, General siya sa PNP. Hindi po, General General manager, manager. po. Sorry, sir. Attorney, So, ang gusto ko pong mangyari, again, sinabi ko na kanina for the second time, kung kailangan niyo po ng budget, ako po yung committee chair niyo sa Public Services dito sa Senate, ilalaban ko kayo okay po. na para magkaroon ng budget. Magsalita lang kayo. Dapat po nag-isip kayo, ano bang mga kulang dito? Ano bang mga dapat pang gawin dito? Ano bang pwede natin mapa-improve pa rito? Ganon kayo mag-isip. Huwag niyong pabayaan na masilipan kayo, mabutasan kayo, tapos babatikusin ko kayo dito. Para kayo mga bata, kailan susubuan pa, kailan bigyan pa ng mamador, kailan padedein. Diba? That's spoon feeding, sir. You shouldn't be acting like that. You're adults.
should know better.